Alam nyo ba, matagal na yan drug lord si Digong. Diyos ko po, ang pamilya nan sa Davao. Negosyo nila yan. Kaya nga may mga sila, member sila ng triad eh. Diba? Oh. Tapos, alam nyo, sa Mindanao, yung buong Mindanao na yan, it's isolated. Taga Mindanao po ako, Bisaya ko. Taga Osamis. Yes, it's true. Alam nyo, ang Mindanao, halos mga politiko dyan is mga negosyo nila is drugs, mga drug lord. Kaya yan sila, may kanya-kanyang balwarte yan. Balwarte. Bawat kaya sa Osamis City, may hawak si Paruhinog. No, sa Maguindanao, di ba? Si Ampatuan that time. Oh, mga negosyo nila yan. Kaya nung naging presidente siya, ang balak talaga niya, gusto niyang hawakan ang buong Pilipinas. Yun talaga ang balak nila ni Duterte. Buong Pilipinas gusto nila. Pero, yan, front na lang yung yung war on drugs niya. Kunwari, ang dami niyang pinasurrender, ganun. Front na lang yun. Kasi ang balak nila, hulihin lahat yung mga kakompetensya nila sa negosyo para sila ang hahawak sa buong Pilipinas. Ganyan siya katindi. Pera-pera na lang yan. Ang mga Duterte, hindi talaga sila front lang niya yan, yung war on drugs. Kunwari, yung mga paawa-awa effect niya, yung kunwari, siya, may concern siya sa tao. Wala siyang concern sa tao, sa totoo lang. Wala siyang concern sa mga Pilipino. Kasi kung may concern siya sa Pilipino, bakit talamak yung bakit si Michael Yang? Anong nangyari? Yung magnetic lifter. Totoo yun. Alam niyo ba ang totoong kwento ng magnetic lifter? Ang magnetic lifter ay hindi nangyari ng isang beses lang po. Ikikwento ko yan sa inyo. Araw-araw ay may dumarating na magnetic lifter sa costume. Hanggang sa naging importer na tayo ng shabu. Yan ang hindi nyo alam. Ipapasabog po natin yan sa 2026. Ang sindikato ni Man Scarpio, Pulong Duterte, at ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte. The magnetic lifter every day sa costume.